Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang Panginoon this morning. Hallelujah. Napakasarap pong tayo magsama-sama upang sa araw na ito ay papurihan ng Diyos. Pasalamatan po siya at i-acknowledge po yung kabutihan po niya. Amen po ba? Amen. Let's come to the Lord in prayer. Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay mo po sa amin. Minsan pa, Panginoon, ang iyong mga anak ay nagtipon-tipon sa araw na ito, sa lugar na ito, Panginoon, upang ipahayag, Panginoon, ang aming pasasalamat dahilan sa kabutihan mo sa loob ng 6 o ng 1 linggo, sa loob ng 7 araw, Panginoon, hindi po kayo nagkulang sa amin, Panginoon. Sa mga panahon na meron po kaming suliranin, Panginoon, kayo po ang siyang tumugon sa aming mga problema, Panginoon. Tunay po na wala po kaming iba pang mahihiling sa inyo, kundi ang magagawa po namin sa araw na ito ay magpuri at magpasalamat dahilan sa kabutihan mo. Kaya naman, Ama, habang kami po'y sama-samang nagpupuri at umaawit sa inyo, Panginoon, nawa po'y patuloy na magkaroon ng kalakasan ng aming espiritu, ang aming pananampalataya, at gamitin mo po kami, Lord, para makapagpalakas din sa aming mga kapatiran. Pagpalain mo, Diyos, ang gawain ito, ikaw ang mataas, wala nang iba, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po. In Jesus' name, ito ang aming prayer. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po namin sa Panginoon. So, right now, church, do you agree na it's been a long week? Meron tayong mga worries, meron tayong mga pinoproblema, meron tayong challenges. And right now, parang merong mga chains na nakatali sa atin. Na parang medyo pumipigil na i-fully worship natin ang pangalan ng Panginoon. Amen? Meron, no? Meron talaga. And right now, gusto kong i-encourage na lahat dito na mag-warm up tayo because gusto natin na ilabas lahat ng worship na meron ng katawan natin. Amen? Kasi kung hindi tayo yung gagawa nito, baka magulat ka. Itong kahoy na to sumigaw. Diba? Baka magulat kayo mga design dito, biglang magpalakpakan kung hindi tayo yung gagawa niyan. So, right now, ibigay natin ang lahat because He has broken our chains. And that should resonate with our worship. Amen? So right now, let's sing with all our hearts and with all that's in God because He has broken free every one of us. Say, would you believe me? Would you listen if I told you that there is a love that takes away and never holds you back? Come on, church, sing with me. So won't you break free? Won't you break free? Get up and dance, sing this love. Once again, church, so won't you break? Now who would have thought? Who would have thought that God would give me taking this land upon the cross, so perfect love. So won't you break? So won't you break free? Won't you break free? Get up and dance to this love. Once again, church. So won't you break free? Won't you break free? Get up and dance to this love. Love never ends. There's no escaping the truth. There's no mistaking it's true. God forever will get up and dance and praise you. Amen. Hey, do you believe me?
stop. So won't you break free, won't you break free, get up and dance, and won't you break free? So won't you break free, won't you break free, get up and dance, and won't you break free? Come on church, pinakawala na tayo ng Panginoon. Wala tayong dapat ikahiya. Break free, won't you break free, get up and dance in this love. There's no escaping the truth. There's no escaping it's you. God forever will get up and dance and praise you. There's no escaping your life. There's no mistaking your life. God the world you will get up and dance and praise you. Amen. Ngayon, if you declare na pinakawalan ka na ng Panginoon from all our sin, dapat nag-resonate yan and it will echo through your life. Amen? So sing with me, church. Let's worship His name. When God has fallen, when fear is coming, still you're calling. When faith is lost, my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, but you are enough for me. I decided I'm not giving up. 'Cause you won't give up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is going on and you won't let go. Feeling breaking out like an echo. Your love is going on and you won't let go. Feeling breaking out like an echo in my soul. In every season, you keep repeating your promises to me. So now there's no stopping what you have done until it is complete. When my mind says I'm not through, come on, church, declare it. God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is going on
time. Especially if you know the reason why. Amen? If you know the reason why we are doing this, why we are singing, bakit tayo sumasayaw, why we even got up today para pumunta dito. Isn't it because you want to feel His presence? Gusto mong maramdaman kung gaano siya kabuti. You want to know how He will transform you. Now, church, pwedeng maisip natin na hindi tayo nakikita ng Panginoon. Sa dami ng tao sa mundo, why would He have chosen you? Bakit kanya pipiliin? But right now, I'm telling you, church, personally, He has chosen each and every one of us. Personally, He wants an encounter with you. He wants you to go to Him and say, Lord, what a God you are. What a good Father you are. What a good provider you are. Now, if you have a reason, personal reason, kung bakit gusto mong ma-feel yung presence niya, this is the time for you to express it. Ikaw ba ay nasa lowest place right now? Do you feel unheard? Do you feel unseen? Now is the time to express your feelings to God. So now, church, let's sing. Who thought I'd find you at the lowest place? Who thought you'd feel me in the crowd? Who knew you'd make good of my mistakes? You're nothing like I thought you were. You're better. What a God, what a God. What a God, what a God. So Once again, church, just sing, what a God, what a God. Lift up your voices to Him. What a God, what a God. And I thought you'd showed up for me. And I thought you'd show up for perfection. 'Cause what kind of God looks for the lost? Listen, They say it's over for a sinner. God is telling you right now, di pa huli ang lahat. No, it's not, no, it's not. And you say, no, it's not, no, it's not. Sing, What a God, what a God. What a God, what a God.
your feet, then I've done it all. If the best thing that I've seen is your glory, then I've seen it all. Your love has changed my life, so forever satisfied. You are. Come on, church, sing with me. If the highest place I reach is at your feet, then I've done it all. If the best thing that I've seen is your glory, then I've seen it all. Your love has changed my life, forever satisfied. God, you are my everything. If one word makes me lonely, then I've heard it all. Never see your end. No treasure could ever satisfy. Oh God, you are my everything. Yes, Lord, let's declare it. Oh God, you are my everything. Once again, church, you are my. Say, what a God, what a God. What a God, what a God. If you believe in His power, then say, if you believe that you are broken, what a God, what a God. One church, you're there. His glory for everything that He has done. What a God, what a God. Amen. Sing with me. The highest thing, then I've done it all. If the best thing that I've seen is your glory. Come on, church. Your love. Forever satisfied. Oh God, you are one word is then I've heard it all. Yes, Lord, I should have it all. Whoever satisfied. Oh God, you are my yes, Lord, you are my everything. You are for the last time, church, to sing. Oh God, you are my everything. Hallelujah, Lord. You have broken my chains, Lord. You have broken us free, Lord. That's why we sing right now. That you really are a good Father. You've given us a Savior, Lord. Thank you so much, Lord. For this time and opportunity na binigay mo sa amin, Lord, to praise and worship your name. Lord, di namin magagawa ito kung hindi dahil sa iyo, Lord. If you have not given us a Savior that will break our chains from sin, from the death, from hell, even sa practical lives namin, we have our chains, Lord.
depression, sickness, financial chains, Lord. We have problems, Lord, na kung minsan, dahil sa kabundok ng mga problema na to, we could not see. And Lord, right now, we declare your power over all of this. All this we face, Lord. We declare that you will move all these mountains, Lord. That you will break our chains, Lord. Because Lord, if we will only rely on our own abilities, Lord, on our own skills, Lord, hindi po kami makakagalaw. So Lord, we surrender our lives to you. Only you have the power, Lord. And now we declare, Lord, your victory over everything that we face, Lord. All our battles, Lord, is now yours. Kaya Panginoon, maraming salamat for everything that you have given us, Lord. Until this day, nararanasan namin yung kabutihan mo. Until this day, nararanasan namin yung kapangyarihan mo. So now we give everything that we have. And we will sing with everything that we have, Lord. Come on, church, sing with me. If the highest place I reach is at your feet, then I've done it all. That I've seen is your glory, and I've seen it all. Your love has changed my life. Forever satisfied. You are my day. Come on, what's in it, church? It's the only place. Then I've heard it all. Never see your head. No treasure could ever satisfy. The song. You are my everything. God, you are everything. You are my everything. Oh God, you are my everything. And in the name of Jesus, we declare with the blood of Jesus and with the help of the Holy Spirit, we declare your power over our lives, Lord. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa ating muling pakikibahagi sa banal na hapon ng ating Panginoon, ay ating muling lalahanin ang naging sakripisyo ng ating Panginoon upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay, nagbuhos ng kanyang dugo upang mahugasan ang ating mga kasalanan. At sa oras na ito ay hingin natin ang banal na presensya ng ating Panginoon. Iharap natin ang ating sarili sa Diyos na may malinis na puso. Kung may nagawa man tayong mga kasalanan ay hingin natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Sapagkat nasusulat sa unang Juan, verse 1 to verse 1 John, verse
chapter 1 and verse 9, ganito ang sinasabi, sapagkat kung ating ipinapahayag sa Diyos, ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawarin niya tayo sa mga ito. At tininis tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, sapagkat siya ay tapat at matuwid. At gawin din naman na gawin natin ang paalaala ng ating ni Apostol Pablo, ganito sinasabi na siya sa atin ang bawat isa ang kanyang sarili sa kumain ng tinapay at uminom sa kopa sapagkat maging kahatulan sa ating sarili kung hindi natin kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Amen po. At tayo lahat ay tumungo at lumapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Heavenly Father, we come before you with a humble heart to give you thanks, Father God, for bringing us together in this place to worship you in spirit and in truth. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pag-iingat, sa iyong mga gabay, sa iyong mga pagpapala, sa iyong mga kaloob, sa binibigay mong pangailangan namin sa araw-araw ng aming salamat, Panginoon. At ganun din pagsalamat kami sa muling pagsama-sama sa araw na ito upang gunitain, Panginoon, ang ginawa sakripisyo ng aming Panginoong Jesucristo na siya ay namatay doon sa krus upang matupos kami sa aming mga kasalanan. At sa aming pagtanggap ng simbolo ng iyan, ang katawan at dugo ng aming Panginoon, ay hinihiling namin ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Lord, narito kami. Taglay ng kahinaan, taglay ng kasalanan, ay nagsusumamo kami, Panginoon, na patawarin kami sa aming mga kasalanan. Hugasan mo kami, linisin mo kami, upang kami ay karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap ng iyong simbolo, ng iyong katawan at dugo. Lord, pagpalain mo ang bawat isa. Palain mo po ang tinapay at kupa na aming tatanggapin. Ang ito ay maging kagalingan at bilang pagkipag-isa at pagkilala sa aming Panginoong Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig at sa biyaya ng kaligtasan na aming natanggap mula sa iyo. And we give all to you, all the praises and glory and honor in the name of our Lord and Savior and our Redeemer, Jesus Christ. Amen. Pakinggan natin ang sinasabi ng sulat ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang sa mga sumusunod. Sapagkat itanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus nung gabi siya'y pinagkamulo ay dumampot ng tinapay. At ang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pag pinagputol-putol tayo sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin kainin ng tinapay. At gayon din naman hinawakan ng sarong pagkatapos ng makahapot na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa akong dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinong sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin inumin ang sarong. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sarong ay inihayag ninyo ang pagkakanin ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng mga batang salita. So, good morning po sa ating lahat. Ayan. So, a blessed Sunday po sa atin. Yan, no? So, ngayon po ay March. Paano pong team natin? Unstoppable Faith. So, unstoppable pa rin ba yung faith natin? Amen. So, ngayon po, dadako tayo sa ating pagbibigay. So, bago tayo magbigay, hayaan niyo po na kwentuhan ko muna kayo. Ayan, pwede, okay lang po tayo. So, saan kasama niya dito, no? So, and Jesus sat over
the treasury, behold how the people cast money into the treasury. And many were rich cast in much. And there came a certain poor widow, and he threw a 2 mites, which made 14. And he called unto him the disciples, and said to them, Verily I say unto you, this poor widow cast more in than all of these have cast into the treasury. For they all did cast in their abundance, but her what did cast is all that she had, and even her living. Yan. So, ano po, siguro matagal na natin naiintindihan. Matagal na natin nababasa. Amen po ba? At marami na rin nag-exhort dito sa pagbibigay ng ito rin pong verse. So parang gasgas na sa atin. So ano ba ang sinasabi ng Panginoon natin ngayon? So unang-una po makita natin doon yung buhay ng isang Kristiyano. Ano po? Ang una-una pong inaasa sa atin ng Diyos is ano po? Magiging dependent po tayo. Pagkatiwala natin yung buhay natin kay Lord. Ano pong ibig sabihin po nun? Na si Lord dapat ang ating, una po, aasahan. Tama po ba? Kasi makita natin doon, bago pa tayo tinanggap tayo ni Lord nung tayo ay makasalanan pa. Nung wala pa tayong kaalam-alam. Binigyan niya tayo ng biyaya. Kaya ang gusto ng Panginoon sa atin is yung pagiging dependent natin sa Kanya. Gusto natin yung pagiging iasa natin sa Kanya lahat. Pero minsan kasi natin, kabaliktaran po kasi. Kasi yung tinuturo ng magulang natin na mag-aaral kang mabuti. Para pag nawala ko, ano po, ang tawag natin doon? Kaya mo nang tumayong mag-isa. Kapag nagkasawa ka na, wala ka nang aasahan, kundi ang sarili mo. Pero si Lord baliktad eh. Sabi niya na, ako lang dapat ang iyong aasahan. Wala nang iba. Ano po? Dapat po yung ganun yung pag-asa natin. Nakita niyo po yun? Yung sinasabi niya doon? Nakita niya, sabi niya, tingnan niyo itong ano na to, itong poor widow na to. Nagbigay siya. Higit kaysa sino man. Bakit? Binigay niya lahat eh. Hindi naman hinihingi ni Lord yung lahat eh. Ang hinihingi ni Lord, aasahan mo siya. Amen po ba? Mahirap ba asahan? Hindi. Pero minsan, pag dumating na yung minsan, hindi tayo makasagot, no po? Kasi andun na yung test, andun na yung Pero ang sabi ni Lord sa atin, huwag kayong mag-alala at ipapabay ko lahat. Kung tingnan natin yung ibon sa parang, yung sabi niya doon, sila ba ay nagtatrabaho? Pero pinapakain ba sila ni Lord? May nakita ba kayo na gutom na ibon na nalaglag at namatay dahil sa gutom? Wala po. Kasi pinapakain sila ni Lord. Ganon din po tayo. Pag iasa natin kay Lord lahat, ano po? Hindi tayo magugutumin. Ang gusto na ni Lord, unang-una, iasa natin sa Kanya yung buhay natin. Mga kapatid, ang pagbibigay po ay useless yan kung yung buhay mo wala kayong Kristo. Nag-uumpisa po lahat kay Christ. Ang unang gusto nila Christ, yung buhay mo, iasa mo sa Kanya. Amen po ba? That is unstoppable faith. At ang pangalawa, kitang-kita naman po sa ebidensya. Alam mo po kasi minsan tayo nag-uusap tayo pagdating sa money matters. Medyo ano na tayo doon eh. Kahit sa amin eh, yung sa school namin. Konting ano lang. Pagdating sa kahit na 100 lang, pagdating sa contribution po talaga, ang hirap maningil. Ano po, libre na lahat yung sa tuition namin, libre na lahat. Naka-online kami lahat doon. Pero pagdating sa tuition, pagdating sa paniningin ng pera, sa uniform, sa ano man yan, ang hirap silang singilin. Bakit po? Money matters ang involvement. Pero sabi ni Lord, ito yung pinaka-simple way na matest natin yung pagiging dependent natin kay Lord. Is the way saan po? Sa pagbibigay po natin. Amen po ba? So una-una, turuan natin ang sarili natin na magtiwala kay Lord. Naiasa natin yung buhay natin kay Lord. Pangalawa, iasa natin ang financial natin kay Lord. Amen po? Hindi po kahit nagbigay tayo, ay babalik yan 200. O magbigay tayo, ay babalik yan sa akin. Hindi po. Mas higit po yun. Kasi pag inasa mo yung buhay mo kay Lord, kayang baguhin ni Lord lahat na ite-turn around ni Lord yung buhay. Amen po ba? So ngayon po, I challenge you this morning sa pagbibigay natin, no matter what the amount is,
Huwag natin isipin yun. Ang isipin natin, ito ba to, nakakaano ba to na iasa ko yung buhay ko kay Lord o hindi? Minsan kasi pag sabi na natin, pag medyo marami pa at binigay mo yung barya, ay ano lang yan, hindi natin ramdam eh. Ay, kahit na hindi na ako, kahit na wala hindi ako magbigay, okay lang, kahit hindi siguro ako magpalain ni Lord. Okay lang, meron pa naman akong savings dito eh. Tama ba? Pero pag sabi natin dito, i-challenge natin yung sarili natin na ito, masakit tong bibigay ko kasi mawawalan na kami ng ano eh. Pero iasa ko kay Lord to. Ito na nilevel ng faith natin. Amen po ba? Amen po. So, makita po natin dito, may 4 po tayong klase ng pagbibigay. Ay 4 ba? 3. Na po, yung una yung sa offering natin, 10. Yung tithes and offering natin. Yung pangalawa po, yung special offering natin. Amen po. Tapos yung pangatlo po, yung sa bawat ministries natin, yung Dorcas, saka yung Gideons. Na po, so, saan po ba napupunta yung special offering natin? Para medyo malinaw po. Ano po? Yung first Sunday po kasi, alam niyo po ba na may outreach tayo sa St. Joseph? Alam po natin. Ano po? So pag-outreach po natin, sino pa dapat na mag-support doon? Ano po? Mother Church. Ano pong tawag sa atin? Mother Church. So sino pa support? Tayo. Amen po ba? Pag hindi tayo nag-support doon, mawawala yun doon. Para tayo pinanganak na pinabayaan natin. Amen po? So the way natin yung first week po kasi is doon na pupunta yun. Ay, wala naman pong simba sa St. Joseph para tumigil na po. Yung worship po medyo pinospon po na muna natin. Pero yung gawain po ng mga bata, tuloy-tuloy po yun. Saturday. Amen po? Kaya po, tuloy-tuloy din po tayo sa pag-support. Amen po? Doon po napupunta yung first week natin. Yung second week naman po, ano po? Yung Thanksgiving natin. Tama po ba? Nagte-Thanksgiving tayo tuwing kailan? November. Saan? Astrodome. Mahal ba? Mura? Mahal. Kaya nag-iipon tayo. Doon po napupunta yung second week natin para sa special offering. Yung third week naman po, asan po? Anniversary. Nag-anniversary po ba tayo? Yes. Amen. Bakit? Kasi ito yung faithfulness ng Lord sa atin. At ngayong taon, next year, kailan po yung anniversary natin? Next January. Pag-ilan po? Yan, silver anniversary. Amen. Magkaka-silver na tayo. Pero yung 50, di ko alam kung maabutan pa natin. Amen po ba? Sa tulong ni Lord, kung i-allow ni Lord, aabutin natin yung 50, yung golden anniversary natin. Pero ngayon, 25, we must give our best. Amen. Malapit na, yun yung sabi natin, ay, sa tulong ni Lord, maabutan pa namin, malapit na. Kaya po, nag-iipon tayo. Amen po? Kaya po meron tayong third week na ano po, special offering. Kaya po mga kapatid, don't you worry, lahat naman po yung mga yan, accounted for po. So, pwede natin tanungin yung ating mga treasure kung kailan na. Pero mga kapatid, pag binigay natin sa Panginoon, let God works. Amen po. Huwag natin parating tingnan ay, sa COC ang daming pagbibigay. Magbigay na ako ng tithes ko. Magbibigay pa ako sa special offering. Magbibigay pa ako saan? Mga kapatid, ito po hindi sa pilitan. Para po sa ating mga members, yung mga bisita po namin, mga kapatid, don't you worry, hindi po namin kayo na-oblige yung magbigay. But then, kung sinasabi ni Lord na, kung ano po yung kalooban ni Lord at hiningi po ni Lord yung puso niyo, ay, kailangan mo magbigay dyan. Ba't yung pipigilan? But ay din, sinasabi ko po, hindi kayo obligado ng bigay. But then, the church member na nandito, sinachallenge ko po kayo. Amen po? Marami pang gagawin si Lord para sa atin. Amen po ba? Huwag natin tingnan na pera na. Tingnan natin mas magandang future natin dito sa na ginagawa ni Lord sa atin. Amen po? So yun po yung mga announcement natin and tayo po yung manalangin para sa ating pagbibigay. Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon na ito, Panginoon, na tinipon mo kami, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon.
At salamat sa iyong buhay na namatay para sa amin. Para sa ganoon, may ligtas kami sa tiyak na kapahamakan, Panginoon. At namuhay kayo, Panginoon, nang hindi alipin ng kasalanan. Nadalahin ko po, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang lahat ng aming mga businesses, yung aming mga bread and life, Panginoon, yung aming mga trabaho, ay pray po, Panginoon, na pagpalain mo po kami. Lord, ipakita mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, and I pray, Lord, na itong mga konting barya na ito, Panginoon, hindi mo ito para sa iyo, Panginoon, kundi para sa amin, para ma-develop yung pagtitiwala namin sa inyo, Panginoon. And Lord, I pray that kumilos ka sa buhay ng bawat isa, na higit sa lahat na pagkatiwalaan ka pa namin. Lord, I know na kumilos ka po sa bawat isa. Ang pagkilos mo po, Panginoon, ay hindi nagtatapos ng tinanggap ka namin. Hanggang ngayon po ay kumikilos ka sa buhay namin at tinuturuan mo po yung Panginoon na mamuhay ng mayroong pananampalataya. At Lord, I pray po, Panginoon, na itong mga lilikom na pera, ay gamitin mo ito, Panginoon, higit sa lahat, para yung salita, Panginoon, ay patuloy na mag-spread pa, Panginoon, sa maabot pa namin yung mga tao dito sa San Pedro, Panginoon. And Lord, I pray that you're gonna bless us all. In this name we pray. Amen. Praise God! Praise God! Praise God! To continue with our theme all about unstoppable faith. And today we're going to talk about worship that breaks chains. Ano po? Ang pagsamba na sabi nga ay nagkakalag ng ating mga tanikala. So I want you to open your Bible in the book of Acts chapter 16, sa aklat po ng mga gawa. Ano ho? Let's start reading from verse 16 up to 34. Para makuha po natin yung pre-context niya, yung context at saka yung subcontext. Okay? So, subaybayan niyo po ako habang binabasa ko po ito sa wikang Ingles. Ang sabi po ay ganito, once, when we were going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. She followed Paul and the rest of us, shouting, "These men are servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved." She kept this up for many days. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her." And at that moment, the spirit left her. When her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities. They brought them before the magistrates and said, "These men are Jews and are throwing our city into an uproar by advocating customs unlawful for us Romans to accept or practice." The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. Ito yung ating golden text, verse 25 and 26. Look at this. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself, we are here." The jailer called for lights, rushed in
fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" They replied, "Believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in the house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately, he and all the household were baptized. The jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole household. Praise be to God, mga kapatid. Most of us think of worship as something we do when everything is going well. Kapag may breakthrough, kapag may blessing, kapag masaya ang buhay, doon natin na iisip na dapat nga akong sumamba. Dapat akong mag-worship kay Lord. Kapag may pera, todo pasalamat. Pag may trabaho, siyempre, todo kanta sa church. Pag walang problema, talaga namang taas ang kamay. Pero paano kung wala ni isa man sa mga ito ang nasa buhay mo ngayon? Wala kang pera. Taas ang kamay na walang pera. Aba, madami. Wala kang trabaho. O natanggal ka sa trabaho. O nawalan ka ng trabaho. Sino po rito nawalan ng trabaho? Walang trabaho ngayon. Di ba? Madami din. Paano kayo nagkaroon ng pera nang wala kayong trabaho? Di ba? Walang problema. Sino po rito ang maraming problema? Di ba? Paano po kung wala sa mga ito, wala kang pera, wala kang trabaho, ang dami mong problema, makakasamba pa rin ba ikaw sa Diyos? You know, the Bible shows us something deeper this morning. Anong pinakikita po nitong ating binasa? True worship is not born in comfort, but in crisis. Ang tunay po na pagsamba sa Diyos, ay hindi po sa panahon na meron po tayo. Sa totoo lang po, nasusubok ang tunay na pagsamba natin sa Diyos doon sa panahon na hirap ka o may pinagdadaanan ka. Worship is not just about feeling good. It's about faith in the midst of what we call hardship. Pag sinabi po natin pagsamba, hindi po ito yung maganda lang ang pakiramdam mo, kundi ang pagsamba po ay tungkol sa pananampalataya natin sa Diyos sa gitna po ng kahirapan o kung ano ang ating pinagdadaanan. Dito sa Book of Acts na binasa ho natin, nakita ho natin si Paul at si Silas po, battered, bleeding, imprisoned, and sila po ay sabi nga nilagyan ng kadena. By the way, hindi po sila nakulong dahil masama po ang kanilang ginawa o may kasalanan po silang ginawa laban sa mga tao. Hindi po. Nakulong sila dahil sa pagsunod sa Diyos. They were at Philippi that time preaching the gospel. And nadinig po natin, meron po doong babae na pinagkakakitaan ng kanilang amo. Itong babaeng ito ay fortune teller. Nagsasabi ng kung ano po yung mangyayari sa isang tao at pinagkakakitaan. And then every day, ginagawa niya po yon kay Paul and Silas in a way na sinasabi po niya ang mga taong ito ay sugo ng Diyos at sila ay nangangaral ng tamang daan o ng katotohanan. And then si Paul, masyado po siyang naanoy na po doon sa ginagawa ng babaeng ito. And therefore, ang ginawa po niya, pinalayas niya yung masamang espiritu na naandoon.
O mga kapatid, gusto ko lang pong bigyan po kayo ng trivia doon sa verse. Yung mga fortune teller po, sabi ng Bible, hindi sa Diyos. Ang sabi po doon, pinalayas at yung masamang espiritu ay umalis. Nung na-realize nung amo na wala na silang pagkakakitaan, ang ginawa po nila, hinuli si Pablo at si Silas. Dinala po sila doon sa syudad at sila po'y ginulpi at pagkatapos po ipinakulong. Ano po? So hindi sila nakulong dahil sa may ginawa silang masama. Hindi. Nakulong sila dahil sumunod sila sa Panginoon. Grabe ang inabot po nila. They were falsely accused, binugbog, sinaktan, at nung ibinilanggo, ang sabi po doon sa Philippians jailer o bantay bilanggo, bantayang mabuti. And because masunurin po yung bantay bilanggo, ano po, o bilanggo, bantay bilangguan, ang ginawa po, dinala po doon sa kaduluduluhan, kung tawagin po ay dungeon. At pag doon ka po nakakulong, pinakamadilim ho yun, at the same time, pinakamabaho. Opo, ganun ang sitwasyon ni Pablo at ni Silas, that time. Pero ito ho ang maganda eh. Nung midnight, kung saan po madilim, mabaho ang paligid, masakit ang kanilang katawan dahil sa gulpi, puno sila ng pasa, bugbog na bugbog sila, at sa gitna po ng lamig ng selda na yon, instead po na magreklamo, they worship God, they prayed, they sang hymns to our God. Yon ang ginawa ni Pablo at ni Silas. Sino po dito yung nagre-reklamo kasi maraming problema? Sabi mo nga sa katabi mo, umamin ka. Yes! Umamin ka. Totoo po yun. Huwag ka nang magkunwari. Hindi. Huwag ka mag-alala. Kasama ako doon. Na kapag meron po tayong pinagdadaanan, hindi natin naaalala, at ngayong umaga, nire-remind tayo ng Panginoon through the experience in Paul and Silas, through their story, nire-remind tayo na hindi pala tamang response na kapag may pinagdadaanan ka, nagre-reklamo ka. Hindi. O kaya naiinis ka o nagagalit ka. Hindi pala ganon. Ang tama palang response ay yung ginawa po nila. Biruin po ninyo yun. Wala naman silang ginawang masama. Di ba? Sila nga'y nangangaral ng katotohanan. Sila nga po'y nag-aakay ng tao patungo sa Panginoon. And yet, nagulpi po sila. Pinalayas pa nga nila yung masamang espiritu doon sa babae. And yet, ano po ang ginawa sa kanila? Ikinulong po sila. Napaka-unfair kung tutuusin. Kung meron mang pwedeng magreklamo at magalit, sila yon. Pero alam niyo po ang response nila? Sa gitna po ng kadiliman, sa gitna ng sitwasyon po na kinalalagyan nila, instead po na magreklamo at magalit sila, they worship God. They pray and they sang hymns to God. At doon po naganap ang himala. Doon sa 25 and 26, ano po makikita po natin, na ang sabi po doon, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Suddenly, there was a violent earthquake. Lumindol, mga kapatid. Nayanig yung lugar. Wow! Nabago ang atmosphere ng kinalalagyan po nila. Because they began to sing and worship the Lord. You know, worship does not change God, but it changes the atmosphere where God moves. Kapag may kinalalagyan kang selda ngayon ng problema, kapag may kinalalagyan ka ngayon na hindi mo maintindihan, parang bugbog na bugbog ka, hirap ka, tortured na ang isip mo, the one thing that you can do is the same na ginawa ni Paul and Silas, worship God. Why? Because when you worship God, it will change the atmosphere. Babaguhin niya po yun. Kaya po ako, ina-advise ko po sa bahay, patugtog po kayo ng praise and worship. Opo, kasi binabago nito yung atmosphere ng ating kabahayan, ng ating tahanan. Makinig po kayo lagi. Huwag nung mga masasamang balita, yung magandang balita, yung salita po ng Diyos. This morning, 4 things
about worship that breaks chains that I want to share to all of you. Then this is number 1. Worship in the dark is a declaration of faith. Worship in the dark is a declaration of faith. Meaning, doon sa panahon na napakadilim ng sitwasyon mo at hindi mo maintindihan kung ano ang pinagdadaanan mo, yung pagsamba mo doon ay deklarasyon ng iyong pananampalataya sa Diyos. Ano ang sabi ng Bible? Balikan natin yung verse 25. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. You know, midnight is symbolic. It represents the darkest moment, the lowest point, or the hardest season ng buhay mo. At sa panahon nila Paul, hindi po nila inantay na gumaan muna ang sitwasyon po nila. Hindi po, bago sila sumamba, hindi ganon. Sumamba sila kahit masakit. Masakit na mapagbintangan, masakit na makulong, at literally, masakit yung pagkakabugbog sa kanila at yung hagupit na natamo po nila. Literal po na masakit. Pero ano po, sumamba sila kahit masakit ang pinagdaanan nila. Alam niyo, madaling sumamba kapag may pera. Madaling sumamba pag may trabaho. Madaling sumamba pag maayos ang iyong relationship. Madaling sumamba pagka ang mga tanong mo nasasagot. At feeling mo everything is going well. Parang ang dali sumamba. Pero alam niyo po, ang totoong pagsamba, mararanasan mo kapag ka nasa madilim na sitwasyon ang buhay mo. Why? Bakit? Kasi worship in the darkest time of life is trusting the Lord kahit hindi mo alam ang mangyayari. That's faith. Katulad po ng sitwasyon natin ngayon, hindi natin alam kung anong mangyayari. Hindi natin alam kung ano ang future, kung anong pwedeng maging resulta ng gera. At pwedeng yung iba sa atin na i-stress, pwedeng yung iba po sa atin na frustrate, yung iba sa atin na didepress. Pero mga kapatid, alam niyo po ang tunay na pagsamba sa panahon po ng kadiliman o ng sitwasyon na napakahirap. Kasi doon po dinideclare natin na, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Hindi mo man naiintindihan ang pinagdadaanan mo ngayon, magtiwala ka pa rin sa Panginoon. Yan ang tunay na worship. Alam niyo, isang biblical example po niyan ay si Job, di ba? Si Job, nawala po yung kanyang mga kabuhayan, nawala po yung kanyang mga anak, and pati kanyang kalusugan, nawala. Yung ba ay naging dahilan para hindi siya sumamba sa Diyos? Hindi po. Ang sabi niya doon sa Job chapter 1 verse 21, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Yan ang faith-driven worship. Yan po yun. Ang faith-driven worship is independent of circumstance or circumstances. Para po bang ilaw pag brown out? Diba? Mas maliwanag pag madilim. Diba? And ganun din po ang worship. Mas malakas ang epekto kapag mas mabigat ang pinagdadaanan mo. Tama po ba? Diba? So when your life is in the midst of darkness, realize the power of worship. Ang tanong ko po, nasa madilim ba na bahagi na sitwasyon? Nasa madilim ba na kalagayan ang iyong buhay? The best response is to worship. Not to get angry. Not to blame other people or someone else, but to worship God. At sinasabi mo, Lord, alam ko pinagdadaanan ko man ito. Pero magtitiwala pa rin po ako sa inyo kasi alam ko maganda ang plano mo sa buhay ko. Sabi mo nga sa katabi mo, maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Magtiwala ka lang. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon sa bagay na yan. Pag dumadaan ka sa madilim, sikit na dilim ng buhay o sitwasyon, nawa maalala mo na si God is still in control.
Kahit parang ang tingin mo walang solusyon, naku, parang walang mangyayari. No, just trust God because He has all the answer. He has all the things that you need in your life. And He can supply kung anong kailangan, kung anong kulang. At naway maalala mo na ang pagsamba ay nagbibigay ng lakas ng loob. As you worship God, yan ang nagpipid sa iyo ng kalakasan ng pananampalataya habang ikaw ay nasa gitna ng trials. Maybe you will ask me, Pastor, how will I worship God in the dark moment ng buhay ko? You know how to worship God in the dark? Kapag dumadaan ka sa darkest moment ng iyong buhay, huwag mong ihinto ang pagsamba. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang uminto. Yan. Be unstoppable, mga kapatid. Huwag kang ihinto. Mas laksan mo ang pagpupuri kahit wala pang sagot ang Diyos. I-declare mo ang goodness ng Panginoon kahit wala ka pang nakikitang breakthrough. And let worship be your first response, not your last resort. Ang tunay po na pagsamba, hindi po naghihintay na magaan na sitwasyon. Ang tunay po na pagsamba, mga kapatid, naghahayag ng ating pananampalataya sa gitna ng kadiliman ng ating buhay o gabi ng ating buhay. At kung ikaw ay nakatali sa problema, kung ikaw ay natatanikalaan ng sakit, ng takot, ng pangamba, simulan mo ang iyong pagpupuri ngayon at makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos gagalaw sa gitna ng iyong pinagdadaanan o sa gitna ng dilim. Pangalawa po, worship invites God's supernatural intervention. Doon sa Acts chapter 16 verse 26, ano nangyari? Nung sila po ay nanalangin at sila po ay nagpuri, umawit sa Panginoon, suddenly there was a violent earthquake and the foundation of the prison were shaken. First time po nang ganap to. Ano po ang nagbukas ng rehas? Ano ang nagkalag ng kanilang tanikala? Yung lindol? Yung lindol ba? Hindi po eh. Hindi po yung lindol ang nagbukas ng pinto at nagkalag ng kanilang tanikala. Hindi po. Ang lindol ay resulta ng kanilang pagsamba. Di ba? As I have said, worship shifts the atmosphere. Worship shifts fear into faith. Hopelessness into hope. And despair into what we call expectation. Kapag sumasamba ka, nagbabago ang energy ng paligid. Di ba? Nababasag yung takot, napapawi ang depresyon, at nagkakaroon ka ng lakas ng loob. Nagpapalakas ng loob. Worship releases heaven's power. Kaya nga kapag dumadalo po tayo ng pagsamba, or ginagawa po natin yung ating personal na pagsamba, hindi mo maintindihan, pero there is something powerful na pumapasok o ika nga nagmamanifest sa buhay mo bilang isang anak ng Diyos. Ang ating pong pagpupuri, para pong magnetic force yan, mga kapatid, na nagdadala sa atin sa presensya ng Diyos, anuman ang sitwasyon natin. It invites what we call divine intervention. Nagpapagalaw sa kamay ng Diyos. At ang mga pinto, na nakasarado sa tao, nabubuksan sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos. Ang tanikala na nakatali sa katawan at espiritu ng isang tao, napuputol sa pamamagitan ng divine intervention. Again, kapag sumasamba ka, ito ang tiyak na mangyayari. Maglalaho ang takot mo, mababasag ang depresyon mo, tutunawin nito ang hopelessness mo, at makikita mo gumagalaw ang kamay ng Diyos. Naalala niyo ba si Josaphat? Si Josaphat po doon sa 2 Chronicles chapter 20. Meron pong banta sa kanila. Tatlong bansa ang nagbabanta na sila po ay suburin, girahin. Yan po ang Moabites, Ammonites, and Meunites.
At sanib puwersa po itong tatlong ito, sasakupin sila. Alam niyo kung anong ginawa po ni Josaphat? Hindi po niya sinabi na, i-ready niyo ang mga horses natin ha, at yung ating mga kanyon. Teka nga pala, yung missile na pinagawa ko, iayos niyo na, ano niyo na yan. Hindi po hindi ho ganun Wala hong tungkol doon. Actually po, nakaramdam siya ng takot. Biruin niyo po, 3 bansa yung aatake sa kanila. Alam niyo kung ano pong ginawa niya? Nag-order po siya ng fasting and prayer for the nation. So lahat po ng tao sa bayan o bansa po ng Huda, nagsimula po silang manalangin at sumamba sa Diyos. And guess what mga kapatid? Nung ginawa po nila ito, habang umaawit ang mga Levites, nauna ang pagpupuri bago ang panalo. At nangyari, ang Diyos actually ang lumaban para sa kanila. Kaya po mga kapatid, kung ikaw ay nasa dilim ng sitwasyon ng buhay, huwag magpanik. Huwag magpanik. Instead, ikaw ay mag-worship. Huwag magpanik. Instead, ikaw ay mag-worship. Huwag magreklamo. Instead, ikaw ay magpuri sa Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Pangatlo po, worship does not only break your chains, mga kapatid, it blesses others. It blesses others. Kapag sumasamba ho kayo, kala nyo ba kayo lang ang na-bless? Pati ho yung mga kasama nyo na-bless. Halimbawa po, bigyan example. Kapag may kasama po kayo na hindi ho pala samba sa Diyos, tapos isang araw nag-decide na sumamba, mabe-bless ka ba? Hindi. O kita mo may effect sa'yo. Lalo kung yung tao po, halimbawa, yung tao po sugarol, ayaw sumamba sa Diyos, pero isang araw nag-decide, sasama ako sa'yo. Hindi ka magsusugal ngayon? Linggo ngayon, araw ng sugal. Yun na. Hindi. Ayoko na magsugal, gusto ko sumamba. Di ba mabe-bless ka? Wow! Anong nakain mo? Mayroon pa tayo mga ganong punchline Anong nakain mo? Di ba? Pag yung tao po, sumasamba, may effect sa atin. And vice versa, kapag sumasamba po kayo, pati yung mga taong naandoon sa paligid nyo, naaapektuhan sila, nabe-bless po sila pag sumasamba ka. Alam nyo, hindi lang si Paul at si Silas, sabi po doon sa 16:26 part of that verse, and everyone's chains came loose. So, hindi lang po si Pablo at si Silas ang nabuksan ng kulungan at nakalagang kadena, kundi lahat ng bilanggo na naandoon. Kaya nga, ang reaksyon ng bantay bilangguan, magpapakamatay Bakit? Akala niya po nakatakas lahat ng naandoon na binabantayan niya. Matindi pa naman. Bakit po? Mas mabuti pang magpakamatay siya kaysa parusahan po siya ng mga, ng mga Roman soldier na katulad po niya. Mas mabuti pang magpakamatay na lang siya. Kaya akala po niya nung makatakas, sasaksakin na lang niya yung sarili niya Mas maigi pang tapusin niya na lang ng ganun Kasi akala niya nagsialis na. Alam po ng bawat isa sa atin na kapag ikaw ay sumasamba, hindi lang ikaw ang naaapektuhan na. Alam po natin yun. Pati yung mga taong nasa paligid mo, naaapektuhan sila. Ang iyong pagpupuri sa Panginoon ay merong spillover blessing. Ang iyong pagsamba ay pwedeng magpalaya ng pamilya mo. Ang iyong pananampalataya pwedeng magligtas ng kaibigan mo. Ang iyong obedience ay pwedeng magdala ng breakthrough sa buong sambahayan mo. Napakaganda. Di po ba? Kaya po pag binibigyan daan po natin yung sarili nating sumamba, naku, hindi lang ikaw nabe-bless. Pati yung nasa loob ng bahay mo nabe-bless. Pati yung kaibigan mo. Lahat ng tao connected sa'yo, pati sila nabe-bless. Tignan niyo po yung family nitong Philippians jailor. Sa Acts 16:31-34, basahin natin uli yun. They replied, kasi nagtanong po yung Philippians jailer, sabi po ni Paul, huwag mo saktan ng sarili mo, andito kami lahat. And then, ang tanong po niya, ng bantay bilangguan, sabi niya, anong gagawin ko para maligtas? He's not asking for physical, physical na kaligtasan. Hindi po. Kasi wala namang nakatakas
Ala. But he is asking for what we call spiritual thing. Ano po? Spiritual na kaligtasan. So, ang sabi po sa kanya, huwag mo saktan ang sarili mo. Anong gagawin ko para maligtas ako? Ito po ang sagot niya ni Paul. They replied, tsaka ni Silas, believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Then they spoke the word of the Lord to him and to all others in his house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Kasi ang dami nga po nilang sugat eh. So, nilinisan po niya, no? Then immediately, sabi po dito, he and all his household were baptized. Nabautismuhan sila. Nung gabi na yon, ang tao pala, pag sumampalataya sa Panginoon, pwede na siyang magpabaptize. Ayan. Tingnan niyo po, yung pagsamba po nila Pablo at ni Silas, may epekto po sa kanila. And then sabi po rito, the jailer brought them into his house and set a meal before them. Katibayang na bago. Katibayang na bago. Bakit po? Hindi naman niya kamag-anak sila Paul and Silas, and yet nag-set siya ng meal para sa kanila. And then sabi po rito, he was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole household. Dahil sa worship nila Paul and Silas, naligtas ang buong pamilya ng jailer na ito. Kapatid, huwag mong maliitin ang worship na ginagawa mo. Huwag. Kung sumasamba ka ngayon at ayaw sumama ng kasama mo sa bahay, huwag mong isipin na walang epekto yung ginagawa mo. Huwag. Huwag mong isipin na kung ayaw nila, ayaw mo na rin. Huwag mong isipin yung ganon. Kung ayaw nila, magpatuloy ka. Sabi mo nga sa katabi mo, magpatuloy ka. May epekto yan. Amen? Amen po ba? Kasi kung minsan ang pakiramdam, sige, tuloy natin yung palakpak na yan. Kasi ang pakiramdam natin minsan, ay, hindi nila ako mag-worship. Ayaw naman nila magsisama sa akin. Kahit po nag-iisa ka na lang, huwag kang huminto. Kahit yung asawa mo ayaw sumama, ang mahalaga, kasama mo si Kristo, sumamba ka. Darating yung panahon, maaakay mo yan, madadala mo yan, mahihikayat mo yan sa Panginoon. Magkakaroon din yan ng personal relationship. Why? Because yung worship mo may effect sa iba. Walang hintuan. Ang worship mo ay merong eternal impact sa buhay ng ibang tao. Lastly, this is the fourth thing. Worship turns prison into a platform for God's glory. Paano po natin nasabi? Yung kulungan na pinaglagyan kay Pablo at kay Silas, akala po ng kaaway na si Satanas, katapusan na. Pag nakulong to, tapos na to. Tapos na. Hindi na makakapagpatuloy ito, magre-reklamo na to, tatalikod na to, magbabackslide na to. Sigurado yan, hinto na yan. Pero alam niyo kung ano nangyari? Ginamit ng Diyos yung bilangguan bilang pulpito ng kaligtasan. Naging platform of salvation. Yung kanilang kinalulugaran. Akala ni Satanas, this is the end. Mga kapatid, may mga pinagdadaanan ba kayo ngayon? Akala ni Satan, yan yung inyong katapusan, tatalikod ka na kay Kristo. Pero nagkakamali siya. Amen? Sabi mo nga, nagkakamali siya. Correct. Mali si Satan. Alam mo kung bakit? Dahil yung sitwasyon mo ngayon will become God's platform for His glory. Tignan yung kay Pablo at kay Silas. Ang selda naging sanctuary. Ang tanikala naging testimony. Hindi ba? Tandaan niyo po ito. Remember this, mga kapatid. Ang inyong problema ay pwedeng gawing platform ng Diyos para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Everybody say amen. Yeah. So, wag mong tanungin, bakit ba ako nandito sa ganitong sitwasyon? Wag mo itanong yan. Wag. Alam mo kung anong tamang tanong? Lord, paano ka maluluwalhati dito?
Yun ang tamang tanong. May pinagdadaanan ka ngayon, tanongin mo sarili mo, Lord, o tanongin mo si Lord, Lord, paano ka ba maluluwalhati sa pinagdadaanan ko ngayon? Kasi hindi mo yan pagdadaanan kung walang purpose ang Diyos na gamitin yan for His glory. Itanong mo yung kay Lord. So for everyone here this morning, again, make worship your first response. Huwag mong pakawalan yung bawat Sunday na pwede kang sumama sa corporate worship at sumamba sa Diyos. Huwag mong idahilan na marami kang labahin. Huwag mo idahilan na marami kang gagawin. Totoo naman, wala. Tutulog ka lang doon. Huwag mo idahilan na may lakad kayo, unahin mo ang Diyos, kapatid. Huwag mo idahilan na meron kang mga nais na gawin, pero ang totoo, wala kang magagawa. Wala kang matapos. Alam nyo, huwag mong pakawalan yung bawat Sunday na pwede kang dumalo, sumama sa corporate worship katulad po nito. Sabihin mo nga sa katabi mo, see you again next Sunday, ha? Yan! Amen! Palakpakan po natin yung ating mga katabi. See you again next Sunday, di ba? Remember, turn every trial into a worship moment. May pinagdadaanan ka ngayon. Kanina nagtanong ako, sino ang walang pera? Wala kang pera, pero marami kang problema. Okay? Wala kang trabaho. Di mo alam kung anong gagawin mo. Pero ano po ang tamang response? Mag-worship ka. Yun ang gawin mong pagkakataon para mas lalong maging malalim sa Panginoon. Sing, pray, and declare God's goodness. Kahit wala ka pang nakikitang sagot, uulitin ko po yan. Kahit wala ka pang nakikitang sagot, okay? Kasi marami tayong tanong eh. Sino po rito ang maraming tanong sa buhay? Maraming tanong. Okay. Kukonti. So yung iba sa inyo, nasagot na ang mga tanong. Ay, salamat sa Diyos. Pero alam ko po lahat tayo, meron pa rin tayong question. No, kapag marami po tayong mga pinagdadaan ng mga tanong, kung ano-anong mapasok sa isip natin, best response. Sing, pray, and declare God's goodness kahit wala ka pang nakikitang sagot. And have faith that God's hand is moving. God's hand is moving, and He will use your situation to accomplish His purpose in your life. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Once again, church. There is power in the name of Jesus. There is power. In the name of Jesus. There is power. In the name of Jesus. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Break If you really believe it, we sing louder. There is power. Come on, let's make a declaration. There is power. In the name of Jesus. Come on, church. There is power. In the name of Jesus. So break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. There's an army rising up. There's an army. There's an army rising up. There's an army rising up. Army rising up. To do what?
Panginoon Diyos na makapangyari sa lahat, muli Ama, maraming salamat. Salamat Panginoon sa mensahe mo na iyong pinabatid sa bawat isa. Tunay nga po Panginoon na ang pag-worship namin sa inyo bilang iyong mga anak Panginoon. Araw-araw Panginoon. At kapag kami po Panginoon ay dumaranas sa mga pagsubok, ito po dapat ay hindi makagupo sa aming matibay na pananalig sa iyo. Na ikaw Panginoon ay patuloy pa rin namin papurihan sa sambahin Panginoon. Sapagat alam namin Lord na anumang pinagdadaanan yung mga anak, ito Panginoon ay hindi kaparusahan para sa amin. Kundi kami sinusubok mo lamang, lalo pa po kami maging matatag at matibay sa aming pananalig sa iyo Panginoon. Na una sa lahat Panginoon, ikaw ang dapat namin unahin sa mga trials na dumating sa aming buhay. Ikaw ang aming unahing daingan Panginoon sapagkat alam namin na walang sino mang makakapagbigay ng kalutasan at kasagutan sa aming mga pagsubok na nararanasan, kundi ikaw lamang Panginoon. Ikaw ang patuloy namin pagtiwalaan, patuloy namin sandigan sa lahat ng mga pagsubok at mga bagay na dumarating sa aming buhay sa araw-araw. Panginoon, muli maraming salamat po. Nawa ang mga salita mo na aming narinig at napag-aralan ay magsilbing panggising sa aming kamalayan, lalo pa kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Lord, ganoon din po kalakip ng panalangin ito ang aming pagpapasalamat sa patuloy mong pangangalaga sa iyong mga anak. Nasalat Panginoon sa patuloy mong blessing na ibibigay sa aming pastor and his family Panginoon na patuloy na naglilingkod sa iyo ng buong kalakasan at katapatan. Ganun din Panginoon sa lahat ng mga leaders na itinalaga sa iyong iglesia. Patuloy mo silang biyayaan ng talino at kalakasan Panginoon upang magamit po nila sa paglilingkod sa iyo Panginoon. Sa lahat po Panginoon ng mga ministries na binigay mo sa amin, maraming salamat Panginoon. Tulungan mo kami na lahat ng ministry na ito Panginoon ay aming may sa katuparan, makapaglingkod kami Panginoon sa iyo Panginoon sa aming mga kapatid. Salamat din Panginoon sa mga panauhin na aming nakasama sa umagang ito. Pagpalain mo sila Panginoon, nawa ang gawain ito ay ang maging una sa kanilang puso Panginoon na maging daan upang lalo po sila magtiwala sa iyo at nawa sa mga araw ng pagsambang darating ay muli po namin sila makasama. Patuloy niyo po silang biya at gabayan at ingatan hanggang sa kanila rin pong pag-uwi mamaya Panginoon. Ganun din po Panginoon sa iyong church na ito, sa aming pong pasamantalang pag-iwalay, muli ay hinihingi po namin na iyong patnubay pag-ingat sa bawat isa. Nagabayan niyo po kami Panginoon hanggang sa kami makauwi sa aming mga tahanan o sa mga lugar na aming pampupuntahan after this worship Panginoon. Sa mga kapatid naming nagdadaos ng kanilang karawan, salamat Panginoon sa lahat ng blessing ng kalakasan at karawan na patuloy niyo po pinagkakalob sa bawat isa. Nawa Panginoon, marami pong ganitong karawan ang ipagkaloob niyo po sa aming mga kapatid na taglay po nila ang kalakasan at maayos sa kalusugan. Lord, muli, maraming salamat po at lahat po ng papurit pasasalamat na ito ay sama-sama po namin ibinabalik sa iyo sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, nagagawin po natin ang kapalat ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa kanyang kapurihan, ngayon at magpakailanpaman. Amen.